At makiki-update po kami ma'am no sa mga nag-gather pong information mula po diyan po sa inyong tanggapan. Kasabay pa rin po itong sama po ng panahon na na-experience sa buong Pilipinas kabilang nga yung Barm region. Base po sa inyo pong information ma'am, kumusta yung assessment monitoring po ng inyo pong tanggapan po ma'am? As of now po, meron tayong 18,068 families po as of 6 a.m. po ito ng umaga na na-receive natin na report po. Out of that, meron tayong 4,588 na nasa evacuation centers po na families. Atong hinay-hinayon ma'am, dandahanin po ma'am no. 18,000 pamilya ang apektado po nito pong sama po ng panahon sa Barm region ma'am. Tama po, tama po. Ang particular na area po ito ma'am? Meron tayong doon dito po sa MDN na meron tayong 15 municipalities actually. Sa MDS, meron tayong 9 municipalities po na affected and then 5 po na municipalities naman sa MDN po. MDS, Maguindanao del Sur, siyam po yung mga nakaabot pong information po sa inyo ma'am. Siyam na town ma'am? Yes po, 9 municipalities po. Pwede bang ma-identify po ma'am yung mga apektado pong mga bayan po dyan sa Maguindanao del Sur? Yes po, meron tayong na-identify na municipalities. Nangunguna dyan ang Dato Hooper ang Patuan, Dato Angal Migtimbang ang Patuan po, Dato Saudi ang Patuan, Sultan Sabarongis, Sharif Agwak, Dato Abdullah Samki, Gindulungan, and Bandag. Meron din tayong 5 sa municipalities, 5 po sa MDN po, Sultan Kudarat, Parang, Sultan Mastura, Northern Kabundalan, and Barira po. This is as of 6 a.m. po. And then, kumusta po sila ma'am? Nasa bahay lamang or lumikas talaga itong mga pamilyang apektado sa mga nabanggit pong mga bayan ma'am? Meron pong 4,588 na ngayon ay located sa evacuation centers po ng MDS, provincial po ng MDS at saka MDN po na 5. And then yung iba po ay may 4 po na home base na nandoon. Ang identified po natin na bilang po na evacuation centers na meron tayo ngayon na naitala ay meron tayong 8 or 8 evacuation centers ng Maguindanao del Sur and then 11 po na evacuation centers sa Maguindanao del Norte at 4 po doon ay home base na families po. Regarding on that, ma'am, ano po ang response ngayon ng MSSD? Sa ngayon po ay meron po tayong pa-hot meals po doon sa area ng Parang na target natin na makuha, mabigyan ng hot meals or warm meals ay 1,200 po. And then meron din tayong pinamimigay ngayon sa MDS na rice and food packs, hygiene kits and PPE kits. On the way na po ang team natin na papunta po sa areas kung saan po yung mga evacuation centers meron po mga IDPs po. Sila po ang priority natin na bibigyan ng assistance. Kung iisipin po ma'am, talagang napakalawak ko ng area na inyo pong re-respondihan. Paano ito magiging efficient? Bale po, ang plano po ng ministry po ay bibigyan po ng priority ang mga families na nandoon po ngayon sa evacuation centers po. So yun po yung una po sa ating listahan na bibigyan ng ating mga ayuda. Okay. As of now, nagpapatuloy po yung operations ninyo ma'am and after that ma'am, for example, pagkatapos ho ng unos na ito, may mga after operations pa ho ba ang MSSD sa mga nabiktima po ng pagbaha? Yes po. Sa ngayon po ay patuloy po ang kaming pag-monitor doon sa mga areas na kung saan apektado po ng pagbabaha. And then ongoing pa din po yun. Meron kami mga immediate assistance na binabibigay na ngayon. At after po nitong pagbaha ay kung maging normal na po yung situation natin ay meron pa din kaming rehabilitation program na pwede pong ipamigay doon sa mga pamilyang apektado po. Anyway, I know nagpapatuloy pa rin po yung effort po ma'am no ng inyo pong tanggapan at even yung pag-gather po ng information sa mga LGUs. Yung ating pong binabagit po ma'am ay sa mainland pa lang to. How about po sa mga taga
I mean, dyan po sa Lanao del Sur at even the island provinces, ma'am. Kumusta po yung monitoring po ng inyo pong office, ma'am? Sa ngayon po ay meron tayong naitala, kakapasa lang po na informasyon po na meron na pong number of IDPs sa Lanao del Sur na nasa 79 families po sa Kapatagan. Other areas po na probinsya, tulad po ng SGA, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, ay wala pa pong naitatalang IDPs ang mga affected families po. Alright, so bukod po sa mga apektadong pamilya, how about po yung mga kababayan po natin? Kanina binabagit po dyan po sa MDS, meron daw missing. Nakaabot na po ba ito sa office po ninyo, ma'am, itong report na ito, Madam Giling? Pardon po, ano po yun? Sa panayan po kanina, dyan po sa Maguindanao del Sur, particularly sa PD Araremo, meron pong nai-report na isa pong individual, kababayan po natin, ang nawawala. Nakaabot na po ba ito sa inyo pong information, ma'am? Yes po, tama po. Meron pong naitalang isang nawawala po na ang edad po ay 70 years old, isa pong lalaki. Isa po ay according po sa informasyon na ating nakuha kaninang umaga, early in the morning, ay si Alibasa Akil Sunday. Siya po ay nawawala sa barangay Tamar, Talayan po. 70, ma'am. 70 ay Ang edad niya, ma'am, I mean, 70 or 17? 70, senior citizen po. Uy, malungkot nito, Roy. Nawawala si tatay, Roy. Bukod po sa information nito dyan po sa Talayan, how about the other places, ma'am? Meron pong mga kahalintulad pong ganitong report or ano po yung mga updates mo, ma'am? Meron din kami nakalap na isa sa informasyon galing naman ito sa Lanao del Sur na meron pong, dati po sa aking information po, meron tayong isang po, hanapin ko po ang aking. Mhm. Ito po ay sa Palanugas nangyari sa Barangay Yamir. Meron pong family, meron pong dalawang confirmed na patay na po, dead, and then anim po na injured. Dalawa po yung patay sa Kalanugas, ma'am, at 6 po yung injured, ma'am. Injured at saka 10 missing pa po. Ma'am, balikan ko lamang, no? Meron pong dalawang namatay, may mga injured at may 10 missing, ma'am, sa Lanao? Yes po, 10. Tapos 6 po na injured po. Madami-dami to, Roy. Saan particular na area po, ma'am? Sa Kalanugas lahat yan, yung 10? Yes po, Kalanugas po lahat. Sabihin, matindi talaga yung Bakit po? tama ng Dahil baha sa kanila. landslide, Baha po itong concern, ma'am, no? landslide po. Landslide. naman. Landslide. Ayun. Yes. So, all in all, sa record po ninyo, isa sa Maguindanao del Sur, ang missing, habang 10 naman po dyan sa Lanao del Sur, 2 po yung confirmed dead, ma'am. Yes po. Kakalungkot. So, patuloy pa rin po yung pag-gather po ng information na Madam Hayanifa. Tama po kayo. Patuloy po ang aming pangangalap ng impormasyon galing po sa aming mga workers.